Ang ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa nga sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagamat sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa kanya'y kayo'y napupuspos, na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kaniyang inalis at ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman, at hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan? Gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman.